Masasabi ko na sa channel natin na ito mahal natin si LeBron, obvious naman. Hindi man tayo malaking LeBron fan kasi Lakers fan talaga ako in general. Halos parating may puri si LeBron sa channel na ito kapag maganda ang pinapakita niya sa Lakers. Actually, kontra sa Mavericks kahapon, maganda talaga ang pinakita niya as usual. Buhat kung buhat din si King noong 4th quarter at umiscore ng 16 points, lampas kalahati ng puntos ng Lakers ay galing sa kanya. And for sure, kung wala siya, hindi sila makakapag-comeback this game dahil tinambakan na sila ng Mavs for as high as 20 points. Yung supposedly bumbuhat sa Lakers na si Anthony Davis, nawala na naman bigla sa offense at umiscore ng 0 points sa buong second half. Kaya well appreciated pa rin talaga itong ginagawa ni LeBron dahil year 21 na siya, bumubuhat pa rin talaga ng team. And 30 seconds lang itong patalastas na ito mga idol, stay with me. Nga pala mga idol, ang video na ito ay sponsored ng 1xBet, ang isa sa mga trusted betting sites dito sa Pinas at sa ibang bansa. Kung gusto nyo mag-register, click nyo lang po ang link sa ating pinned comment sa baba at ganoon din sa ating description box. I-type nyo na rin ang ating promo code na JonasPB at maaari kang makakuha ng up to 6,000 pesos na bonus sa inyong unang deposit. Maaari kang mag-bet sa mga sporting events like NBA, UFC, Wimbledon at marami pa pong ibang sports. Siguraduhin lang syempre na maging responsable sa inyong pag-bet. Pero kasi noong winning time na, base sa aking opinion lang din naman ay sa tingin ko may better option pa rin talaga siya. Para din maging patas, nangyari muna to sa transition. Binigyan siya ng bear hug ni Grant Williams para syempre hindi na siya makapag-finish sa fast break. Mas gugustuhin syempre nitong Mavs na mag-free throw na lang si LeBron kaysa sa ganyang lilayup siya. Smart play pero kita natin si LeBron na naglilimp. Matatandaan din na nagkaroon to ng issue sa kanyang paa last season. Lagay lang natin yan dito. Ito mukhang tamang play lang din naman. Ilaan nyo ang atensyon nyo rito kay Grant Williams. Tao niya si Prince pero ngayon na si Luka po ang tumatao kay LeBron, kinailangan niyang umalalay dyan na tuluyan na nga niyang iniwanan si Prince. So kita nga ni LeBron yan at inilaan niya na rin ang kanyang atensyon sa kung paano makukuha ni Prince ang bola dahil siya naman din po ang libre. Noticeable na hindi siya nag-drive dyan at pinasa tong dangerous na cross-court pass. Matapos ng ilang possessions, binago na po ni LeBron at inatake na itong si Luka. Nakaka-attract talaga siya ng extra defender sa bawat pagkakataon na umaatake siya. Ito naman po mga idol ay hindi tungkol kay LeBron pero tinakbo nila ang play na ito na double stagger screen para kay Austin Reeves. Samantalang si LeBron ay nasa left wing lang din dyan. Medyo kakaiba to kasi winning time tapos ipapa-off ball mo si LeBron. Pero sa pagkakataon na ito ay gumana na naman ang pagiging him ni AR at naitabla ang laro. So sa sumunod na possession, iniisip po ni Reeves na syempre sa mga big stars na ang punta ng bola kaya binaba niya lang to. Pero sinabihan siya ni LeBron na ulitin ang play. Ayan, si D'Lo at AD na naman ang nagbibigay ng pick para sa kanya at completely nireject niya to para sa isa na namang sanang magandang finish. Kaso hindi pumasok. Pero to the rescue si LeBron na iilang mga moments ago lang ay naglilimp pa nga buhat nga nung yakap ni Williams. Lamang na ang LA. Kita nyo mga idol na yung bola ay nasa kanan lagi. Ngayon nag-on the fly coaching na si LeBron at sinasabihan niya si D'Lo na lumipat sa kaliwa. Si AD medyo hindi rin nagigets kung ano yung gustong gawin ni LeBron pero tumuturo din to na pumesa sa kaliwa. Kumbaga potential isolation to kay LeBron at pwedeng straight up ibigay ni Reeves ang bola dyan. Siya na ngayon yung pumipesa sa kanan. Pero screenplay ang ginawa nila. And ito, questionable din kung bakit nag-switch ang Mavericks dito knowing na kayang-kayang i-overwhelm ni LeBron tong si Kyrie kung gugustuhin man niya. Guardia lang to eh. And yun nga rin po yung punto natin. Kayang-kaya bangga-banggain ni LeBron tong si Kyrie. And it's not like wala ka ng oras may iilang seconds ka pa para umatake. Pero nag-decide si LeBron na itira itong in your face 3. Hindi pumasok. May dalawang timeout pa po ang LA sa pagkakataon na ito at nag-decide sila na wag gamitin. And technically, ganun lang din yung nangyari. Nag-switch si Kyrie kay LeBron kahit lugi siya. Hindi ko to nire-reklamo mga idol pero sasabihin ko na rin na itong si Holmes ay kanina pa nasa loob at hindi umaalis dyan. Kung nakita ng ref yan easily ay matatawagan siya ng 3-second violation. Lalo pa kamo kapag medyo pinatagal pa ni LeBron yung paghawak niya dyan ng bola ay manonotice ng ref yan panigurado. And ayan na naman, pwedeng umatake si LeBron although alam niyang sasalubungin siya ni Holmes. Miski itong si Davis din ay hindi confident na libre siya at hindi man lang din siya nagge-gesture ng alley-oop.
Siguro kahit kung ipakommit na lang din sana ni Lebron si Holmes sa kanya ipasa yan kay AD ay baka mas naging okay pa yung kinalabasan. Pero yun nga, hindi rin ulit umatake si Lebron at naabangan ni Holmes yung pasa. Again mga idol, opinion ko lang naman po ito. Pwedeng mag-agree kayo, pwede rin namang hindi. Maganda rin na talakayan natin yan sa comment section, pero kayo ba? Ano ang opinion nyo tungkol dito sa desisyon ni Lebron? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.